So siguro naman lahat tayo napanood na natin yung balita sa TV na merong pinatay na mga estudyante sa isang school sa Tacloban at ang mga suspect ay 14 at 15 years old lang. Kumalat ng video sa Facebook na nakita ko na merong isang estudyante na nilak niya yung pinto dun sa classroom nila para hindi makapasok yung namamaril. Siguro kung hindi niya talaga yung ginawa, baka lahat ng nandun sa classroom nila patay na rin. Kasi sigurado papasok dun yung namamaril. Kaya lang parang tumagos yung bala dun sa loob ng pinto. Kasi nga naman kahoy lang naman yun. Then, yung mismong kumukuha rin ng video na yun, namatay din siya. I know sa investigasyon ng mga pulis, bullying daw yung tinuturo nilang dahilan kung bakit namaril. Dahil meron nga daw nanlalait doon sa isang suspect sa 15 years old na yung buhok niya raw mukhang ari daw ng lalaki, kaya namaril siya. Then meron naman din na balita na kaya daw sila namaril dahil daw doon sa nilalaro nilang games na masyado daw violente. Pero ako kasi ang opinion ko dyan, hindi nila pwedeng isisi yung ginawa nilang krimen dun sa laro. Kasi ako ever since bata pa lang ako, naglalaro naman ako ng games. Pero never naman pumasok sa isip ko na mamaril ng ibang tao, diba? Para naman kasi sa akin, kahit ano pa yung dahilan, kahit bullying ba yan o kaya influensya ng laro, hindi nila pwedeng gawing justification yun para manakit sila ng ibang tao. Ang feeling ko nga dito talagang wala naman talaga silang mabigat na dahilan. Kasi may mga kumakalat na video sa Facebook, nakita ko na meron silang conversation sa Messenger. Pinag-aralan talaga nila yung juvenile law dito sa Pilipinas, kung saan kapag minor ka, hindi ka ikukulong. Kumbaga parang isasali ka na sa intervention program ng gobyerno, which is yun nga yung sinamantala nila. Kasi nga, wala silang iniisip na pananagutan nila kahit gumawa sila at pumatay ng maraming tao. Ngayon nga, nakasuhan na yung isa, yung 15 years old and above. Kinonsider siya na 15 years old and above kasi nga, lagpas na ng isang araw nung naging 15 years old siya. Pero ang pagkakaalam ko kasi, isang beses lang siya nagpaputok ng baril. Yung 14 years old talaga, yung sobrang daming pinaputok na baril. Nasa 38 times yata. Which means, siya talaga yung nakakatay dun sa 3 bata na namatay na. At marami na rin ngayon nasa critical na kalagayan. Yung isa nga natamaan sa ulo ng baril. Kaya ngayon, nakikipaglaban siya sa sarili niyang buhay. So sana lang maging maayos siya at hindi siya mawala katulad ng mga nauna, diba? Ang nakakalungkot nga lang dito sa nangyari kasi yung 14 years old hindi siya nakasuhan. Kumbaga siya yung dadaan sa intervention program ng gobyerno, which is hindi talaga siya makukulong. Wala siyang criminal liability. Siyempre, diba, sobrang sakit nun para sa mga namatayan kasi nawala yung taong mahal mo sa buhay, tapos yung gobyerno parang binibigyan pa ng chance na magbago, yung halata namang sinadya niya lahat ng nangyari. Ang dating kasi sa akin dito, parang pinaglaruan lang ng 14 years old yung buhay ng mga estudyanteng napatay niya. Ang nakakalungkot lang kasi hindi talaga magkakaroon ng justice yung mga pamilyang nawalan. Malakas talaga yung kutob ko na trip niya lang lahat ng ginawa niya kasi nga alam niya na hindi talaga siya makukulong dahil dyan sa batas na ginawa ni Kiko Pangilinan at marami pang mga senado na pumirma dyan sa batas na yan. Ngayon tuloy yung batas na yan mismo yung nagiging dahilan kung ba't gumagawa ng masasama yung mga minor de edad sa ngayon. Tinitake advantage nila yung opportunity na pwede pa silang gumawa ng masama kasi nga hindi naman sila makukulong. Wish ko lang talaga na mabago na yung batas na to kasi ang dami-dami ko na nakikitang balita sa TV na yung mga minor nananaksak, nangre-rape, na pumapatay ng bata sa kanila kasi nga iniisip nila hindi talaga sila makukulong. So ito ngayon may balita na si Robin Padilla nagre-request din siya na baguhin tong batas na 10 years old pwede na ikulong. Well, para sa akin yung 10 masyadong mababa. Siguro kahit man lang at least 12, pagbigyan nila na pababae na talaga yung edad na pwedeng managot sa batas. Lalo kung heinous crime. Okay na siguro kung mga pagnanakaw lang yung ginawang kasalanan o kaya yung medyo na nakita ng konti pero hindi naman totally na ospital na ganun. Pero kasi marami na talagang kabataan ngayon na kaya nang pumatay, wala na talagang takot sa batas kasi iniisip nila protektado sila ng batas. Kaya siguro may mga matatanda rin na gumagamit sa mga minors para pagawain ng masama. Yun sana bumaba na talaga yung edad na pwede maging liable yung mga kabataan. Kaso sa mga napanood ko sa balita, parang medyo mahina sa Senado to si Robin. Parang maraming against pa rin sa idea niya na pababahin yung pwedeng managot sa batas. Lalo to si Kiko Pangilinan. Sa tingin ko talaga ito masyadong ma-pride Ayaw niya aminin na may mali doon sa ginawa niyang batas.
Kasi mismo yung batas na yun na yung pinag-aaralan ng mga kriminal na bata ngayon eh. Ginagamit nila yung batas na yun para makagawa sila ng masama. Hindi mo na matatawag na bata yung mga kayang pumatay katulad nito. Pag siguro ikaw na yun nandun sa sitwasyon na ikaw yung namatayan, tapos yung nakapatay sa anak mo, minor de edad, tapos hindi makukulong. Ewan ko, Kiko, kung masasabi mo rin na dapat talaga na hindi makulong yung mga yan. Diba? Intervention program na sinasabi nyo, napakababaw na parusa yan kung tutubusin. Baka nga hindi pa parusa kasi nakakakain pa rin ng 3 times a day. Kumbaga parang normal na bahay pa rin yun, dadaan lang sa mga usap-usap, siguro ganyan, or mga program, pero hindi talaga pagdurusa, which is parang unfair talaga para sa mga napatayan, diba? Sana pag-isipan nyo maigi yung batas na to, at sana wala na mangyari ulit na ganito sa susunod. Ewan ko ba naman kasi sa mga school, bakit napapansin ko, kahit yung school dito sa amin, hindi talaga chinecheck isa-isa yung mga bag ng estudyante. Mahirap pa talagang gawin yun. Eh bakit naman sa mga mall, 'di ba, may mga pandetect pa sila ng mga metal or kahit anong mga firearms sa mall. Mura lang man siguro 'yun. At kung mahal man, i-budgetan ng gobyerno para naman siguro natin na safe talaga yung mga anak natin dun sa school. Kaya guys, ngayon pa lang kung ako sa inyo, maglista na kayo ng mga hindi nyo iboboto sa botohan sa darating na eleksyon. Kasi sa totoo lang, minsan para mas matalino pa mag-isip yung normal na tao kaysa sa mga gumagawa ng batas. Sana 'di ba ilagay nyo rin yung sarili nyo sa mga shoes ng mga victim, at sana rin lang gamitan nyo ng konting utak pag gumagawa kayo ng batas. Kasi katulad niyan, yung juvenile law na yan, nagiging advantage pa yan ng mga soon to be criminal para gumawa ng mali, di ba? Mga 13 to 14, marami na yang alam sa totoo lang dahil sa internet ngayon. Kaya hindi mo talaga masasabi na totally innocent sila eh. Sana case to case basis pa rin, depende sa sobrang bigat ng ginawa, kasi katulad nito 3 yung namatay tapos halos sobrang dami pa na sugatan, di ba? Mass murder na to eh kung tutuusin. So yun lang, so sana may maganda mangyari sa apela ni Robin Padilla at ma-modify na yung law na yan. Thank you sa panonood.